Yo, what's up mga ka-techie? Welcome back to my YouTube channel, and for my today's video, I decided to make a review of this ZTE Libero Flip. Yan, Libero Flip. Straight from Japan. So guys, straight from Japan to dahil hindi nag-release ng unit na to sa global market but only for Japan. So, very interesting tong unit na to dahil kare-release lang ito year 2024. So tara, pag-usapan natin. Ipapakita ko na rin sa inyo kung ano yung laman nitong ZTE Flip Libero. Let's go. Okay guys, so nasa kamay ko ngayon guys yung Libero Flip. According to gsmarena.com, itong ZTE Libero Flip ay nirelease lang talaga sa Japan. So hindi siya nirelease sa ibang mga bansa or hindi siya nirelease globally. Mahirap talaga siyang bilhin. Hindi mo siya mabibili sa market basta-basta unless mabibili mo siya sa mga third-party sellers o kaya sa mga store na nakabili nito sa Japan and tinutubuan na lang nila. So according sa website na to guys, ang initial price ng pag-release dito sa Libero Flip sa Japan is 39,800 Japanese yen. So ang conversion niyan sa dollars is $265 and it is around 15,000 pesos naman kung sa Philippine peso. So guys, napakamura nun considering sa specs nito. So ngayon, punta naman tayo sa specs ng Libero Flip. So what is the specs? This Libero Flip features a 6.9-inch foldable OLED display with Full HD Plus resolution. And it also has a secondary 1.43 round cover screen with 466 by 466 resolution. Okay guys, so this secondary display allows you to take calls, control media, and also function as a viewfinder for using the main camera at the back. So, for example, pwede ka mag-camera dito guys. Ayan o, diba? Kita nyo ako. So, hindi mo na kailangan buksan yung phone, magagamit mo yung camera mo using this. At ang kagandahan dito, marami pa siyang features. Nakikita mo yung mga basic notifications like weather. Pwede ka na mag-play ng media dito kung nakikinig ka ng music through Bluetooth. Pedometer, yan, pwede rin. Stopwatch, and pwede ka mag-record ng audio. So, kung may kausap ka, gusto may record, so pwede. And yan, syempre, yung on-screen display natin, yung oras, saka yung date. Pagdating naman sa camera guys, meron tayong 50 megapixel alongside with 2 megapixel. So, dito naman sa harap, 16 megapixel na front camera. So, punch hole nga pala guys yung design nito. This ZTE also packs Snapdragon 7 Generation 1 chipset alongside with 6GB of RAM and 128GB storage. And this device boots Android 13 with ZTE UI on top. Kaya ang ganda nito guys dahil may specific UI to para sa mga foldable screen. So, unlike sa mga normal screen natin na single screen lang, may mga features to na specific lang. For example guys, sa mga applications like YouTube, kung manonood kayo ng video, pwede nyo siyang tupiin, kagaya nito. And then, mapupunta lang sa upper screen yung screen nyo, yung pinapanood nyo. Sa baba naman is yung control media. So, okay siya. And hindi ko pa, pag binuksan nyo siya, magiging full screen ulit siya. Probably marami pa siya mga features na specific for folded screen. And mostly yung mga features na yun guys is related sa camera. So, pag nagka-camera ka dito, pwede mo siyang tupiin. Yan. Pag tinupi mo siya, so, para siyang yung mga cam holder ng mga video cam before, pwede mo siyang gamitin ng naka-angle ng ganyan. Diba? So, pwede mo siyang hawakan ng paganto. Diba? Para kang may video cam. At the same time, pwede mo rin siyang isara. Tapos, dito ka na mag-take ng photos and pictures sa labas. And now, when it comes to battery, guys, there is a 4,310 milliamperes of battery with 33 watts fast charging compatible. Guys, and anyway, guys, pag bumili kayo ng Libero from Japan, wala po siyang kasamang cable o wala rin siyang kasamang charger. So, ang laman lang nito ay manual at saka SIM ejector at itong mismong unit natin. Nagamit na namin yung phone na to ng halos 2 araw and masasabi ko na yung battery nito guys for 4,310 parang mababa siya pero sa totoo lang very optimized yung UI nito kaya tumatagal talaga yung battery.
And actually, makikita nyo naman dito, 72%, mayroon pa tayong 33 hours, 49 minutes remaining na magagamit natin to in usual usage natin. At ang kagandahan dito, marami siyang mga features like yan, scenario AI optimization. Yan, ang galing nito dahil may AI na siya, so bahala na siyang mag-optimize ng device natin depende sa scenario or kung paano natin ginagamit yung cellphone natin, inaalam niya yon o inaaral niya. So we also have a adapted 5G. Dito, automatically switch to 5G network based on the usage. So kung kailangan natin ng 5G, nag-automatic siya. And then pag hindi natin kailangan ng 5G, automatic naman na ina-off niya yung 5G para makasave siya ng power. And then we also have power saving settings dito. Hindi ko na ipapaliwanag lahat, pero yan, napakadami niyang features when it comes to the battery optimization. And yes, meron ditong apps AI control. Yan, powered na nga rin kasi ito ng AI. So, pag ginamit natin yung apps AI control, ito na mismong AI ang magko-control sa mga applications natin na hindi natin masyadong ginagamit. So, hindi siya nag-run sa background dahil hindi siya kumukonsumo ng power o baterya dahil nga dun sa AI features na to. So, kudos para dito sa feature na to. And when it comes naman sa bilis ng charging nito guys, yung 33 watts fast charging nito is surprisingly mabilis talaga siya. So when it comes naman guys sa water and dust resistant rating nito guys is IP42 lang to. So ibig sabihin hindi talaga siya advisable na mabasa, hindi siya advisable na palaging nalalagay sa mga maalikabok na lugar. Kasi dahil nga ito ay foldable, may mga gaps yan dito guys na madaling pasukin ng tubig at pasukin ng alikabok. So, kailangan talaga maingat tayo when it comes to foldable phones like this. Pagdating naman sa mga available colors ito guys, yung hawak ko ngayon is kulay puti, white. But available din to sa dalawa pang kulay which is yung gold at saka yung kulay blue. Pag-usapan naman natin kung ano yung nagustuhan ko sa unit na to. So, nakuha namin to for around 13,000 pesos kasama yung shipping. And another thing na nagustuhan ko dito nga pala sa unit na to guys is meron kang choices dito sa display niya. Ang refresh rate nito guys is pwedeng 60Hz, 90Hz, and 120Hz. So sa kagaya ko na gumagamit ng Xiaomi 12T na naglaran ng 120Hz, hindi na ako sanay gumamit ng mga phone na naka 60Hz kasi medyo tingnan nyo guys, medyo para sa akin lagi na siya. So yun isa sa mga nagustuhan kong features nito. Ang ganda ng display nito, kahit yung viewing angles niya, tignan nyo, kahit tignan nyo sa camera, diba? Ang ganda ng viewing angles nito, kahit saang angulo, kitang-kita mo pa rin. Very optimized na rin to sa mga applications, sa mga games like. So guys, when it comes to Mobile Legends, makikita nyo naman, supported nito yung high frame rate ng Super. At yung graphics naman natin is nasa Ultra. So, sagad-sagaran guys, pwedeng-pwede rito. At may enjoy mo talaga yung game dito kasi Snapdragon 7 Generation 1 to. So, okay na okay siya sa paglaro. Supported nga rin pala nito guys ang OTG. So, pwede ka mag-salpak dito ng SSD. Basta USB Type-C. Ay, kayang-kaya niya i-power up o basahin yung mga files mo. So, pwede ka talaga mag-backup kahit 128GB lang to. Kung kaya naman niya bumasa ng OTG, so walang problema sa storage. Kaya mo mag-backup. So when it comes sa audio naman nito guys is naka-stereo speakers nga pala to. So sa baba meron tayo ditong speaker, loudspeaker niya. At sa taas guys wala ka makikitang loudspeaker pero dito lumalabas yung tunog sa speaker grill niya. So bali sabay yung dalawang yan kaya yan, stereo speaker siya. And surprisingly malakas din yung sounds nito. So yun, malakas talaga yung audio niya. Nagustuhan ko yung audio niya. Hindi siya basag. So very clear yung audio niya. So pasado sa akin yung audio. At when it comes sa camera quality naman, nagustuhan ko rin yung camera quality nito. Actually may mga sample shots ako dito. Yan, ng camera niya. Kita niyo naman siya. Oh. Yan. Malinaw yung camera nito lalo na pag nasa kung maayos yung lighting niya guys. Like for example this guy. Meron kami kaninang Bible study. So, kita nyo naman, ang linaw ng kuha niya at detalyado. So, kahit i-zoom in natin, kita nyo naman yung mukha ko. Kitang-kita yung mga butas. Diba? So, yan. Okay siya. At yung camera naman ito sa front cam is lumalaban din. Actually, maganda rin yung front camera nito. Look.
16 megapixel. Yan, hindi na masama. Actually, lumalaban to sa camera ng aking, etong gamit ko na Xiaomi 12. Yan, kita nyo naman sa camera, diba? Para minsan, nagugustuhan ko pa yung kuha nitong sa Libero kaysa dun sa Xiaomi 12T ko. Okay, so when it comes to camera, wala akong complaint. Okay na okay to para sa akin, lalo na sa price range ng ganitong phone. Is yan, very good talaga siya. And when it comes to security naman guys, naka-fingerprint nga pala to sa side button niya. Yung pinaka-power button niya, yun na rin yung kanyang fingerprint. Yan, yun na rin yung fingerprint niya. Tapos meron ditong face recognition. So, pwede kang mag-unlock to face unlock. So, when it comes nga pala sa SIM card guys, is meron lang tong single SIM. Yan, single SIM lang siya. Wala rin siyang memory card slot. So yun guys, single SIM lang to pero pwede kang mag-add dito ng eSIM. For example, nandito ka sa settings niya. So yan, makikita nyo guys na pwede kang mag-setup ng eSIM dito. Right? So, pari magiging dalawa yung SIM card mo kung mag-set ka ng eSIM. So, kasi nagustuhan ko dito sa unit na to, sa Libero Flip guys, is yung kanyang UI, yung ZTE UI. Napakalinis kasi niya. Wala siyang bloatwares eh. Kaya siya smooth. Although may pailan-ilan, pero iyon lang yung nakikita ko. Yung mga application ng Japan, hindi naman natin kailangan. For example, ito guys, hindi siya na di-delete. Pero pwede mo naman siya disable. May SoftBank, pwede mo naman siyang delete. And so far, yun lang naman yung mga unnecessary applications na nandito sa phone na to. Pero overall guys, gustong-gusto ko yung UI ng cellphone na to. Nakakatuwa siya. And very smooth talaga siya. Yan. Sarap gamitin. Wala rin siyang mga pop-up ads na lumalabas kaya nakakatuwa talaga. So guys, yun yung review natin dito sa Libero Flip. So medyo nantok na ako, 11 o'clock na. Yan. So kung gusto nyo rin ng device na to, tatry ko ilagay yung link dito sa video na to para malaman nyo kung saan pwedeng bumili. At mag-ingat din kayo sa mga resellers guys, no? Hindi ako responsible kung bibili kayo sa mga hindi kilalang sellers. So, doble ingat na lang din po tayo sa mga resellers. Okay, so check natin kung legit ba yung nagbebenta. Well, anyway guys, ito yung Libero Flip review natin. Sana nagustuhan nyo. Kung may tanong kayo ulit, comment down below lang. And don't forget to like and subscribe and follow me on my social accounts, social media accounts. God bless and peace out.